Paglipas ng ilang buwan ng pag-insayo ni Gruhorn ay malaki ang pinagbago niya. Ang dating mataba at walang kwentang prinsipe ay ngayong may matipunong katawan at mas naging kaakit-akit. Kahit si Gruhorn mismo ay nagulat sa pagbabago niya. Umalis na ng tuluyan si Gruhorn sa palasyo, ngunit gusto nito bago siya dumalo sa bangkwet ay makabili ito ng panibago niyang masusuot. Pumunta si Gruhorn kasama si Carl at ang katulong na nakasakay sa karwahe at pumasok sila sa bentahan ng damit. Ngayon nagpagawa siya ng damit sa isang matandang lalaking mananahi. Sinabi nito ang mga ditlayong gusto niya para sa kanyang damit. Nakagawa naman ng masusuot ang matandang lalaki na ang kulay ay itim at klasik na damit na bumagay sa kanya. Tinanong ng matandang mananahi si Gruhorn kung ito ba ay kanyang nagustuhan. At kung tama ba ang kanyang nagawa mula sa sinabi nitong detalye. Pinuri pa ng matandang mamanahi si prinsipe sa kanyang bagong kasuotan. Tila mas bumagay ang damit pinagawa ni Gruhorn kumpara sa dati nitong kasuotan. Sinabi naman ni Gruhorn na malaki ang timbang na nawala sa kanya. Sumang-ayon naman ang matandang lalaki at sinabi nito na higit pa sa kalahati ang nabawas sa kanyang timbang. Ang pogi naman pala ni Prinsipe Adrian, hindi pala mukhang halimaw. Heartthrob na ang datingan ngayon ni Prinsipe A. Sinabi pa ng mananahi kung dadalhin daw ba agad niya ang mga ipapagawa pa ni Prinsipe na damit. Upang makagawa na agad ito ng mga damit. Ngunit sinabi naman ni Gruhorn na hindi muna nito dapat gawin ang mga damit dahil mas magbabawas pa ito ng timbang. Aba hindi pa pala sapat ang kanyang nabawas at gusto pa nitong maggumanda ang kanyang katawan. Kakaiba talaga itong si Gruhorn pati ako ay napapahanga na niya. Pagtapos nila manggaling sa paggawaan ng damit ay patuloy na maglakbay. Papunta naman si Gruhorn sa isang banquet kung saan siya ay naimbitahan para sa tinatawag na Social Club for Special Young Lord kasama ang kanyang mga kawal. Nasa loob ng karwahe si Gruhorn kasama ang kanyang katulong at mukha itong nabuburyong sa biyahe. Kaya't napansin niya ang kasama niyang katulong sa loob at kinausap ito. Napansin ni Gruhorn ang sugat sa balikat ng katulong at tinanong kung saan galing iyon. Sumagot naman ang katulong at sinabi na dahil ito sa kapabayaan niya at nararapat lang na ito ang ginawang parusa sa kanya ng prinsipe. Pumasok naman sa isipan ni Gruhorn na sobra na ang mga nagagawa ng dating nagmamay-ari ng kanyang katawan. Napaisip din ito na kada tumatagal ay polola ng polola ang mga nalalaman nito. Si Gruhorn ay tumungin sa katulong at naisyo ni Gruhorn na matagal na nito siyang nakakausap at kasama ngunit hindi man lang niya alam ang pangalan ng babae. Natakot din naman ang katulong nang maalala niya kung paano siya parusahan noon ng dating prinsipe. Habang napapaisip ang babaeng katulong si Gruhorn naman ay tinanong niya ito kung ano ba ang pangalan niya. Sumagot naman ang katulong at ang pangalan niya ay Adelia Bayer nang may panginginig ng boses. At mukhang may naalala si Gruhorn sa pangalang Bayern sa nakaraan niya. Ang Bayern family pangalang minsan na lang may lista sa mga noble registry. Nung unang panahon na wala pang mga lungsod lalo na ang mga kaharian may iba't ibang lahi pa ang namumuhayan sa mundo. Sinasabi dito na ang mga mahihinang tao na walang kakahayang lumaban ay ninanakawan lang o kaya naman ay pinapatay. Ngunit may taong tumapos sa lahi ng mga kasamaan. Ang taong nagligtas sa mga inosenteng tao na walang kakayahan lumaban upang ipagtanggol nila ang kanilang mga sarili. Ngunit dito na nagtapos ang era ng kasamaan kasi may 5 bayaning tinatawag na 5 electors na handang magligtas at ipagtanggol ang mga inosenteng tao na nabubuhay. Isa sa 5 bayaning ito ang dating nagmamay-ari ng espadang si Gruhorn. Ang babaeng bayaning ito ay tinatawag na si Agnes Bayern. Dito ay era ng mga higanti na naghahasak ng lagim sa mga inosenteng tao at si Agnes Bayern ang tatapos sa mga paghihirap ng tao. Si Agnes Bayern lang ang humarap sa lahat ng hukbo ng mga higanti at kasama dito ang hari ng mga higanti. Nais nang tapusin ni Agnes ang hari upang matapos na ang matagal nang nagpapahirap sa mga tao. Kaya nanunang gumalaw papalapit si Agnes sa hari ng mga higanti. At sa sobrang bilis ng paggalaw at liksi ni Agnes nagtagumpay siyang pugutan ng ulo ng hari ng higanti.
Ngunit hindi pa nagtatapos ang laban sa libo-libong higanti na nais paslangin si Agnes sa kanyang ginawang pagpalang sa kanilang hari. Ngunit bigo silang magawa ito dahil sa sobrang lakas ni Agnes, isa-isa niyang inubos ang hukbo ng mga higanti. Kasama niya si Gruhorn na bilang espada ang tumapos sa era ng mga higanti. Ngayon naalala naman ni Gruhorn ang pangalang Bayern. Kaya't naisip ni Gruhorn kung ano na nga bang nangyari sa pamilyang Bayern. At tila bakit naging ganito na lang ang kanilang pangalan nila na dating may malakas na bayani. Sa gitna ng pag-uusap no Gruhorn at ni Adelia ay huminto naman ang karwahe nito. Bumaba si Carl at pinutol ang usapan ni Adelia at ng prinsipe. Sinabi nito na nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Nagulat naman itong si Gruhorn dahil sa wakas sa hinaba haba ng kanilang biyahe ay nakarating ito. Agad namang bumaba si Gruhorn ng magmagulong isip pero ito raw ang tamang oras. Bago pa man makahakbang si Gruhorn, sinabi nito kay Adelia na nais pa niyang makausap ito pagkatapos ng banquet. Agad naman nagulat si Adelia nang may halong katanungan sa isip sa sinabi ng prinsipe kung bakit nito siya gustong makausap. Sa kabilang banda may lalaking puting buhok ang nagbigay bati sa prinsipe. Agad namang nagbigay galang ang lalaking puting buhok at nagpakilala bilang si Bernardo mula sa pamilyang Ilay. Ikinagagalak daw muli ni Bernardo na makita na nasa maayos na kalagayan ang prinsipe. Ngunit nagulat naman si Gruhorn at nagtaka kung ito ba talaga ay galing sa pamilyang Ilay. May pag-aalalang mukha si Bernardo para sa prinsipe at mukhang naghirap ng sobra si Gruhorn para magpapayat. Agad namang nagbigay ng may pagmamayabang na ekspresyon sa sinabi ni Bernardo. Nagtaka naman ang lalaking may puting buhok kung bakit naging ganon ang ekspresyon ng prinsipe at tinanong kung may masakit pa ba sa kanyang katawan mula sa pag-insayo. Sumagot naman si Gruhorn at humindi sa sinabi nito. Inisihip niya lang daw na tama lang na pumunta nga siya sa banquet party na ito. Mukhang may binabalak ang ating bida na kupo. Nagpasalamat naman si Gruhorn sa lalaking may puting buhok at sinabing magiging entertaining ang banquet party ngayon dahil sa kanya. Nagtataka pa rin si Bernardo sa ikilos ng prinsipe ngayon. Tuluyan nang pumasok si Gruhorn sa loob. Dumating na si Gruhorn sa banquet party at mukhang madaming noble ang kasali kaganapang. Pagpasok nito ay kanya-kanya silang nag-iingay at nag-uusap. Ni hindi man lang nila kinilala bilang isang prinsipe ito. Ang nga babae dito ay kasama tila siniserbisyohan ang mga binatang nobleng nasa banquet. Ganito pala ang Royal Club, ha. Kung sa mahihirap ay bar, pero pag sa mahaharlika o mayayaman ay banquet, aba kakaiba talaga, ha. Sa isang sulok nakaupo si Gruhorn kasama ang lalaking may puting buhok umiinom ng alak. Nagtataka na talaga si Bernardo sa kilos ng prinsipe ngayon palang daw sana ay dapat lasing na ang prinsipe at nakikipagharutan kung kani-kanino. Good boy na yan boss, wag ka na magtaka, hahaha. Pero ngayon daw ay tila nag-iba ang dating nagwawalang hiya, ngayon ay nakaupo at nagmamasid sa paligid. Dumating ang isang binatang noble na lasing at kinausap ang prinsipe tungkol sa pagtalo niya sa isang babae na si Arwen at sinasabing kalat na ang balitang ito. Ang tahimik na si Gruhorn ay nag-ambala sa pinagsasabi nitong binatang noble. Narinig ng ibang nag-iinumang noble ang sinasabi ng isang nobleng lasing sa prinsipe at pinag-uusapan nila si Arwen. Nagsalita muli ang nobleng ito at nagsalita kay Arwen ng mga kamanyakan na maaring masabi nito. Sinabi nito na noon pa man daw ay may mga gusto na itong balakin sa knight na si Arwen. Dahil dito ay naiba ang ekspresyon ni Gruhorn. Tila nagalit ito sa sinabi ng Meniochis na ito. Itinigil naman ni Gruhorn ang pagseselita ng noble at tinanong kung meron ba daw siyang kapatid na nasa kanilang bahay. At nagtaka naman ang noble na mukhang nakalimutan na daw ng prinsipe na meron siyang kapatid na lalaki. Nagulat naman ang lalaking may puting buhok sa katanungan ng prinsipe. Sumagot naman si Gruhorn na mas maayos daw at meron siyang kapatid na lalaki. Agad namang umatake at sinuntok ni Gruhorn ang binatang noble ng paulit-ulit. Hanggang sa tumalsik sa pagkakasuntok ni Gruhorn ang binatang noble at umiinda ng sakit.
Nagulat ang ibang mga noble na nakita sa pangyayaring ginawa ni Gruhorn. Kahit ang lalaking may puting buhok ay di inakala na gagawin ito ng prinsipe. Umimik naman itong si Gruhorn na mas mabuting may kapatid siyang lalaki at hindi dun magtatapos ang era ng pangalan ng kanilang pamilya. At dun umatake ulit si Gruhorn at inapakan ang Jambols ng noble. How array mo no more Jambol si Lodi. Lahat ay nabigla sa ginawang gulo ng prinsipe, napatulala sila dito at ganun din si Eli. Nag-iba ang pakiramdam sa paligid na kaninanay masaya, dahil lang sa ginawa ni Gruhorn na bahala na ang lahat. Nagsalita muli si Gruhorn na galit at sinabing mula daw ngayon kapatid na niya ang tutuloy ng pangalan ng kanilang pamilya. Bumwelo si Gruhorn upang masapak muli itong lalaki. Tumama naman sa pinch ng lalaki ang kamao ni Gruhorn na siyang ikinagulat ng mga tao na kasama nila. Kita sa mga mukha nila ang pagkabigla dahil kung ang dating prinsipe ay nagwawala ito naman daw ay kakaiba. Ang lalaki naman na sinuntok ni Gruhorn ay tinanong siya na kung bakit nito binigyan ng malakas na suntok. Sumagot naman si Gruhorn na maaari siyang tawaging walang hiya ngunit hindi nito pwede tretuhin si Gruhorn na walang hiya. Ano ba yan ang gulua? Ano ba talaga hahaha? Bigla namang bumat itong si Gruhorn. Sinabi nito na kailangan pa ng lalaki makatanggap pa ng malakas na suntok. At dahil sa suntok na ginawa ni Gruhorn ay plakda na ang lalaki. Pagtapos bumagsak ng lalaki ang mga tao naman sa likuran ni Gruhorn ay napatulala dahil sa kanilang nakita, sila ay nabigla dito. Tumayo naman itong si Gruhorn at tinawag si Eli naman ay agad na lumapit kay prinsipe at sumagot din ito. Natakot ata sa malakasang suntok Sinabi naman ni Gruhorn na sinabihan niya daw itong si Eli na magiging kasaya-saya ang mangyayari sa Liger na iyon noong siya ay dumating. Habang nakaluhod at nakayuko si Eli iniisip nito na kung bakit ang baliw na si Prinsipe Adrian ay mas naging kakaiba ngayon. Mas naging baliw ata ang ngayon dahil tinadtad ban-aman ng suntok ang lalaki hanggang makatulog kumatos yan 3 years ha. Inutusan ni Gruhorn si Eli na tipunin lahat ng mga Royal Knights, agad naman na tumakbo si Eli upang sundin ang utos ni Prinsipe. Sinabi pa nito na kailangan niya sundin ang Prinsipe, tuluyan na nakaalis si Eli sa pwesto nito. Habang si Gruhorn naman ay nasa gitna ng banquet at ang lahat ay nananatiling tahimik dahil sa nangyari. Nakita ni Gruhorn ang dalaw nagbabae sa likuran kaya naman sinabihan ito na umalis na. Napatingin naman sila sa dalawang babaeng tinutukoy ng prinsipe at nabigla bakit sila pinapaalis. Bigla naman ding nagtangkang umalis itong isang lalaki. Ngunit pinigilan ito ng prinsipe at sinabing sa pagkakaalam niya daw ay babae lamang ang kanyang pinapaalis. Nagulat naman ang lalaki dahil nakita ito ng prinsipe kahit ang prinsipe ay nakatalikod sa kanya. Nagbigay naman ng nakakatakot na ekspresyon itong si Gruhorn at sinabing kung aalis itong lalaki ay umalis na pero aalis daw ito bilang isang babae. Naalala naman ng binatang noble ang ginawa ni Gruhorn sa lasing na Maniokis na lalaki. Sa araw ng banquet si Eli lamang ang sumalubong sa kanya ngunit niza sa mga kasama nito sa loob ng banquet ay wala man lang pakialam sa pagdating nito. Wala ni isa ang lumuhod o rumspito sa prinsipe. Kundi si Enil 8 lamang harap-harapan at binastos ang kanyang Royal Knight. Tinanong ni Gruhorn kung anong parusa ang nararapat sa ginawa ng mga noble. Nagulat ang lahat dahil sa sinabi ng prinsipe. Nabahala ang mga ito sa mga posibleng gagawin sa kanila ng prinsipe. Dumating naman ang Royal Knight kasama si Eli at sinabing malaking parusa ang nararapat sa ginawang pangbabasto sa isang maharlika. Naghinti naman ng utos ang mga knight kay Gruhorn kung sino sa kanila ang puwerpuwersahing lumuhod sa harapan ng prinsipe. At nagsalita naman si Gruhorn at sinabing lahat ay karapat-dapat sa parusang ito. Nabahala naman ang mga noble at natakot sa sinabi ng prinsipe. Kakaibang kaganapan ang pinaggagawa nitong si Gruhorn. Hindi man niya pagmamay-ari ang katawan. Pero sa bagay deserve naman ng mga yun ang makulong. Pinatawag si Gruhorn ng hari dahil sa nangyari sa banquet at pinagsabihan ito na kakalaya lang ay gumawa agad ng eksena.
14 na noble ang naipakulong ng prinsipe nung araw na iyon. Maayos na parusa daw ito dahil pag-iinsulto sa royal ang naging kaso ng mga noble pero sa 14 na pamilya ng nga nobleng ito malaking problema ang hinaharap ng hari. Nagsalita itong si Gruhorn at sinabing natatakot daw ang hari sa sasabihin ng tao dahil sa ginawa ni Gruhorn. Ngunit patuloy pa rin ang panglalait ni Gruhorn sa mga nobleng ito na ikinagalit lalo ng hari. Sinabi ni Gruhorn na magpadala na lang ng sulat ang hari at tinanong ng hari kung para kanino ang mga sulat. Sabi naman ni Gruhorn na hindi ba't may mga taong nag-handle para hindi kumalat ang ingay ng pamilya. At ang tinutukot ni Gruhorn ay ang mga kapatid ng mga nobleng nakulong. Pinalayas naman ng hari si Gruhorn sa palasayo at mukhang nagtagumpay siya sa binalak nito. Pagkalipa ng ilang oras nakauwi na ang prinsipe sa palasyo. Pinuntahan nito ang katulong niya at nais niya pakalmeyan itong katulong, ngunit bigo ito dahil sa laki ng trauma na nakuha niya sa dating prinsipe Adrian. Takot na takot ang katulong ay iniisip kung anong gagawin nito sa kanya. Nag-iisip ka ng mga posibleng bagay na gawin sa kanya. Naisip naman ni Gruhorn kung paano ito pinarusahan ng dating si Prinsipe Adrian ang katulong at ganito na lang ang kanyang takot na nararamdaman. Naalala ni Gruhorn ang pag-uusap nila ng katulong nung nasa kalwahe at ang pangalan ng katulong na membro ng pamilyang Bayern. Pagkatapos ng pagpalang ni Agnes Bayern sa hari ng higanti na bura ang ginawa ni Agnes para sa mga tao. Kahit ang kanilang swordman arts ay nawala na din, pati ang dignidad at katatagan ay nawala ng parang bula. Lumabas ang status window at nakita ni Gruhorn ang stats ni Adelia. Nagbagi ang ekspresyon sa mukha ni Gruhorn ito ay nagulat si Gruhorn nang makita niya ang stat ni Adelia. Nakalagay dito na S ang kanyang rating pagdating sa paggamit ng swordsmanship. At kung sa mana sensitivity naman ay A, malakas ang babaeng ito, tila kahit hindi ito nag-insayo ay natural na niyang lakas ang pagkakaroon ng swordmanship at mana sensitivity. Kakaiba, hindi ito pangkatulad lamang sa mga ordinaryo. Naalala niya ang stats ni Agnes Bayern ito ay halos kaparehas ni Adelia. Halos parang binuhay muli ang lakas ni Agnes sa katawan ni Adelia. Nagulat si Gruhorn sa dami ng nakuhang talento at traits ni Adelia. Nagtataka naman na ang katulong bakit ganun umasta ang prinsipe. Nais subukan ni Gruhorn ang kakayahan ni Adelia dahil S-rank ang swordmanship nito. Tinawag naman ni Gruhorn ang katulong sa buo nitong pangalan at sinabing pinapabgakuan siyang magiging tapat ito sa kanya. Sinabi ni Gruhorn na maging personal knight si Adelia para sa kanya. Nagulat naman ang ekspresyon ni Adelia at hindi nito maintindihan ang sinasabi ng prinsipe sa kanya. Sinabi muli ni Gruhorn na nais niya itong maging isa sa mga knights niya. Sinabi rin nito na mangako ito ngayon at mangako ito sa harapan niya mismo. Itong si Gruhorn ay basta-basta na lamang nagdedesisyon, ni hindi man lang ito magpaliwanag kung ano ang nais niya. Agad namang napaluhod ang katulong sa sinabi ni Adelia na bilang isang babae hindi niya kaya ito, hindi niya magagampanan ang sinasabi ng prinsipe. Ngunit napahinto ang baba nang mabanggit ng prinsipe ang problema ng kanilang pamilya. Kaya naman lalo itong nagulat dahil sa narinig nito. Nangako naman si Gruhorn na siya na ang bahala sa pamilya ni Adelia, ngunit kapalit nito ay kailangan nito mangako at manilbihan sa prinsipe bilang isa sa mga knights niya. Hindi pa rin lubos na maisip ni Adelia kung bakit sinasabi ito ng prinsipe sa kanya. Tinanong naman ulit ni Adelia kung kukunin niya ang responsibilidad ng kanilang pamilya at yumo naman itong si Gruhorn. At kung gusto raw ni Adelia na makita ang kanyang pamilya kaya niya daw itong gawin kahit kailan, dahil sa mga narinig ni Adelia siya ay natuwa. Kaya naman tinanggap na ni Adelia ang hiling ng prinsipe. Ng katapatan para sa prinsipe, nagsalita si Adelia at sinabi ang kanyang buong pangalan at sumumpa kay prinsipe ng kanyang buong katapatan at kanyang paninilbihan bilang isang knight. Ito ay nanunumpa na pagsisilbihan niya ito sa buong buhay niya. Hinawakan naman ang ulo ni Adelia simbolo ng kanyang basbas at sabi ni Gruhorn na simula ngayon susundin ni Adelia ang kagustuhan ng prinsipe ng walang tigil. Nakangiti naman si Adelia habang nakaluhod.
habang si Gruhorn naman nakangiti dito habang iniisip kung tama ba ang ginawa niyang desisyon.